Welcome back, investor! Sa video na to, i-update ko kayo sa aking portfolio. Today ay September 4, 2023. Now, ang gagawin ko lamang, ako ay magbebenta ng isang kumpanya sa aking portfolio. And meron din akong history ng pabalik-balik sa kumpanyang ito. And kung gusto mong malaman kung ano ang mga reason kung bakit ko ibebenta itong kumpanya, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa iyo. And again, congratulations! Ang kumpanya na tinutukoy ko ay ang Premium Leisure Corporation or PLC. Now, sa mga hindi nakakaalam, itong kumpanya ay isang investment holding company na nag-participate sa gaming-related business dito sa Pilipinas. Ang kumpanya ay merong 5 segments na kanilang operations, na andyan yung investment holding, real estate, public amusement and recreation, gaming business, and lottery equipment. To majority na kanilang revenue ay nanggagaling sa kanilang gaming segment, susundan ng lottery equipment and leasing. Now, sa mga bago pa lamang dito sa ating channel, itong PLC ay meron din akong history dito sa kumpanya. Kung pupuntahan natin yung history, noong 2 years ago, lock-in profit ako ng 28% sa kumpanyang ito, and makalipas ng ilang buwan, nilabas ko ang aking investment and meron din ako kinita na another 62% sa kumpanyang ito. And after a year, bumalik ulit ako dito sa PLC. And ito na nga yung investment natin sa kumpanyang ito. 46.39% ay ito yung capital gains ko ngayon, and 23% ay galing sa aking dividend income na binibigay ng PLC. So overall, meron akong 69.40% na total income sa kumpanyang ito. So ngayon, ang tanong, ano nga ba yung rason kung bakit ko ba ibebenta itong PLC ngayon? Well, unang-una, simple lamang. Itong kumpanyang ito ay para sa akin ay overvalue na. Ang kanyang current share price ay nasa 0.64 or 64 centavo. Samantalang ang aking fair value dito ay nasa 63 centavo. So dito pinapakita sa atin na overvalue na ang kumpanyang ito, and definitely I will dispose this company because unang-una itong PLC ay hindi ito growth stock. Kaya for me, kapag na-reach niya yung intrinsic value, okay na ako, lalabas na ako dyan. Kaya mapapansin nyo, ang history natin sa PLC madami, no? Palabas-pasok tayo dito para kumita and i-invest natin ito sa ibang mga company na para pwede pang i-improve sa ating portfolio. Sa payback time, merong 8 years daw. So, ibig sabihin, 8 years bago maibalik sa atin yung initial investment natin kung mag-i-invest tayo ngayon sa kumpanyang ito. 64 centavo yung kanyang payback price. So, for me, pinapakita din also dito na overvalue talaga ngayon ang PLC. Now again guys, disclaimer lamang, hindi ko binenta itong PLC because ang pangit na kanyang financials. No. In fact, maganda pa rin yung kanyang financial. Based sa Simply Wall Street, kung titignan natin, yung kanyang debt to equity ratio ay nasa 3% lamang. Yung kanyang total na utang ay nasa 500 million pesos lamang. Meron siyang cash available na nasa 1.39 billion pesos. Equity na nasa 15.8 billion pesos. Total liabilities nasa 1 billion. At ang kanyang total assets ay nasa halos 17 billion pesos. Pinapakita dito sa atin na very, very healthy ang kanyang financials. Now again, the reason why i-dispose ko itong PLC because unang-una, ang company ay overvalue in terms of my valuation. Now, ang opportunity cost ko lamang dito sa PLC ay talagang maganda magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And again, yung kanyang dividend yield ngayon ay nasa 8.2%. At ang dividend forecast also ng mga analyst dito ay nasa 8.2% din also. And kung titignan natin yung history na kanyang dividend over the years, talagang stable sila na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. And again, this is the opportunity cost na kailangan kong tanggapin sa pagbebenta nitong PLC. And dito sa portfolio ko, ang PLC ay yung pangatlo sa pinakamaganda magbigay ng dividendo sa aking mga holdings. So naandyan unang-una ang DMC, susundan ng GME7 and PLC na yung susunod.
Now, ang tanong, worried ba ako sa pagbenta sa PLC? No. Kasi I know, yung presyo ng PLC ay babalik at babalik yan sa 40 to 30 centavo. At kapag nangyari yon, bibili at bibili ulit ako dito sa kumpanyang ito. And yung kinita ko dito sa PLC ay ipang i-invest ko also sa mga kumpanya na pwede kong paglagakan pa dito sa ating merkado. So as of today sa COL account ko, 1.2% ng kabuuang portfolio dito ay galing sa PLC mismo. And itong 1.2 ay malaking bagay na ito para makahanap ng mga ibang company na pwede nating paglagakan ng investment. Alam naman natin ng ating merkado ay talagang bagsak na bagsak ngayon, and ito ay magandang buying opportunity sa mga company na magaganda ang kanyang financials. In fact, ang PE ratio ngayon ng ating PSEI ay nasa 12.3 times na lamang. Compare mo ito sa kanyang 3 years average na nasa 19.5 times. So dito sinasabi sa atin na mayroong bargain opportunity sa mga kumpanya na kapaloob sa ating merkado. And over the past 3 years, ang mga bugbog na sektor ay ito yung real estate, telecom, consumer staple, tech, and healthcare. And even sa education industries. Kaya dyan ako maghahanap ng mga kumpanya na pwede kong paglagakan ng investment ko galing dito sa PLC. Okay, so dito sa COL account natin, tignan natin ito completed trades natin ngayong araw. Dito sa PLC, nabenta ko lahat ng holdings ko sa presyong 63 centavo. Pinaka-latest holding natin, wala na dito ang companying PLC. Sa breakdown tab naman, 24.7% ay nasa ating cash na available, and ito naman yung portfolio percentage natin. Now dito, ang gusto ko lamang sabihin sa inyo, sa pag-i-invest dito sa ating merkado, dapat maging contrarian tayo. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang merkado ay bumabagsak, para sa mga value investor or long-term investor, ito isang magandang buying opportunity. Kapag nag-increase na yung share price ng company na pinaglagakan mo, and marami na yung nag-interest or nag-trade sa mga company yan, benta mo na para ma-take advantage mo yung pagtaas ng share price ng company. This is how I create wealth over time. This is PSC Warrior na nagpapaalala lagi sa inyo, invest wisely, and see you on the other side.